So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ulit sa may Suzuki Baliwag branch para sa update natin. Meron tayong mga nakitang bagong kulay nitong Raider FI, itong R150. So sulit pa nga ba ngayon darating na 2024 itong motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Got some pain in their life, you can see it in their eyes. They're changing at night underneath the dark skies, forced to become something darker inside. You can feel the switch, feel the shift in the tide. They keep desiring something that's more inspiring. Their brains rewiring, old thoughts they start aspiring. They're never tiring, no, now they feel. So ayun, para sa kanyang price, masasabi niyo ba na sulit pa rin para dito sa motorcycle na to? So, alam naman natin na si Raider R150 ang isa sa pinaka nagki-claim ng hari ng underbone. Napansin natin dito na halos taon-taon is nagbabago lang yung kanyang decals, yung color variant, and sa forma talagang masasabi natin maporma itong Raider FI, no? Kahit yung carb type, maporma pa rin eh. Pero, ikutan nga natin to. Ano nga ba yung mga binago nila sa kulay para dito, no? So, tara! So, syempre, dito sa kanyang headlight, nandun pa rin yung angas eh. Ang ganda pa rin ng itsura dito eh. Meron tayong Suzuki na emblem. Meron tayong LED rito sa baba. Meron siya mga patules. Meron tayong FI dito sa side. Ating signal light dito. So LED yung kanyang headlight, yung high and low niya, no? And dito naman, yung design niya talaga dito, hindi nagbabago. Pero sana, sa mga darating na taon, no? Sana mag-improve sila rito. Mas paangasin pa nila. Kasi maangas na to, pero mas paangasin pa nila to. Naka-telescopic fork tire rito. Maganda yung kanyang front fender. Flexible pa din yan. Ganda oh. Kahit masagi yan, di yan basta-basta masisira or mapuputol. Yan. Mahaba din yung extension natin dito. Meron tayong dual path caliper. Single disc brake na wavy design. Tsaka kakaiba yung talagang disc neto. Kaya kapag nakakakita ako ng mga ganitong itsura ng disc, Raider agad yung naka-iisip ko. Okay? So yan, naka-mugs tayo rito. And maganda pa rin yung paint job para dito. Medyo madumi lang kasi nasa harapan tayo ng kalsada. Medyo malikabok. So yung size dito sa harap is 70-90 by 17. So ito ay tubeless yung tires niya. Radiator natin dito malaki. Yung design para dito sa side. Andun pa rin yung sharp na design niya, no? Yung mga patules. So dito sa side makikita natin yung mga ano niya, yung mga specs niya, no? Ito naka double overhead cam, naka 4 valve, naka 6 speed. Talagang pinamumukha ni Suzuki na naka liquid cooled siya, talagang nandito. Pero para sa akin babawasan ko to. Okay na sa akin yung ano eh, may Raider. Aalisin ko na yung mga specs niya. Kasi alam naman natin talagang yun na yung pinaka specs niya. Magulat tayo kapag merong 7 speed etong Suzuki Raider na to, 'di ba? So, meron tayong maliit na compartment dito. Wala kasi susi dito eh. Hindi natin ma-open to, pero meron siya maliit na box dito. Dito naman meron tayong Suzuki na emblem niya. And yung ating itsura ng ating handlebar, medyo naka-upright. Hindi naman tayo masyadong sub-sub dito, no? Tapos, yung design, maganda pa rin yung design dito. Para siya naka-clip-on or naka-clip-on talaga siya. And naka-panel gauge niya is fully digital. Meron tayong select and adjust RPM. So sana dito sa mga susunod, no, makakita tayo ng TFT display na Raider FI o kaya kahit yung carb type. So malay naman natin magkaroon sila ng TFT display. So sana magkaroon dun, ano? Kasi sa price range niya parang kita niyo yung mga other brand, di ba? Lalo na yung mga China brand na naka-TFT display tapos ang mura lang niya, di ba? So sana doon si Suzuki medyo mag-improve sila rito sa panel gauge. Kahit although naka-ano na siya, naka fully digital, pero sana, di ba? So yung style ng ating side mirror, medyo padahon yung style niya. Maganda yung kanyang finish dito rin sa side.
Yung mga switches natin dito, hindi siya mukhang pipitsugin. Maganda yung kanyang plastic na ginamit. Dito sa side, yung electric starter. And then, yung levers. Makapal din. Tsaka smooth. Yung ating grip, medyo payat siya. Tapos yung throttle, sobrang babaw. Ito naman is metal. Yung pinakadulo niya. So, yung clutch, halos same lang yung kanyang levers. Mas makapal ng konti ito. Smooth lang din. Meron tayong rubber dito na protector para sa ating cable. Dito yung on and off ng kanyang park light, headlight. So, sana din dito is naka-automatic on na yung headlight niya, no? Para hindi ka na switch. Kasi yun yung pinaka-standard ngayon ni LTO. High and low, signal light, and busina. Ayan. Then, sa upuan, medyo manipis, medyo payat yung ating foam dito. Halos sa OBR, wala nang foam eh. Pero dito sa rider, makapal din siya. Ayan may kapal ng konti. Tapos, medyo hindi siya ganun kakapalan pagdating na dito sa gitna, no? Tapos, yung kanyang design, may basic tools na tayo rito sa ilalim ng upuan. Ayan. Meron tayong helmet hook dito. So, yung battery, yung ating fuel. Yan yung design niya. So, wala ka talaga halos dito mailalagay or kahit compartment, wala talaga. Yan. Yung design para sa kanyang grab bar, halos hindi na nga to grab bar eh. Parang bracket na lang din to eh, no? Kasi kung hahawa ka dito, bagay, ganyan, nakaganyan tayo kapag aangkas. Yan. So, naka-Batman style pa rin tayo rito para sa kanyang handlebar, sa grab bar, no? Tapos matte finish. Yun ang design niya. So, syempre, dito sa makina is naka 6-speed tayo rito. Maganda yung style pa rin talaga dito. Gusto ko talaga yung design neto. Pero, meron tayong nakitang gold neto eh. Sana dito naging gold na lang din. Total, para maipares natin dito sa decals niya na kulay gold. Tapos kulay gold din yung ating mugs. So sana dito sa makina ginawa nilang gold, di ba? Yung ating kickstart, yun yung design niya matte finish. And yung ating pillion para sa rider. Ayan, napi-flip siya pero bumabalik din. Maganda yung design niya. Then yung ating rear brake pedal, smooth lang din. Medyo maliit lang yung tapakan dito. Dito naman sa pillion na ang ating OBR, halos same lang din yung design niya para sa rider. And yung mga chassis, yung frame, kitang-kita natin dito. Yung ating tambucho, gusto ko yung style dito ng tambucho eh. Kakaiba talaga yung texture eh. Ito metal. Ito din metal din to eh. 'Di ba? Ganda ng style niya. Talagang brusco kung titingnan talaga. Halos pag tinignan mo talaga ng kabuuan yung motor, pogi talaga siya eh. Talagang wala tayong masabi doon pag Raider, pogi talaga eh. And then naka-monoshock tayo rito at adjustable ba to? Adjustable ba? Hindi siya adjustable. Meron tayong plastic dito na pangharang, at least hindi mapuputikan agad-agad yung ating shock dito. Swing arm, naka-unit swing tayo rito. Naka-disc brake tayo dito sa likod at naka-Tokiko yung ating brand ng ating caliper. Naka-single pot caliper tayo rito. Medyo maliit lang pala yung disc dito sa likod. And then yung mugs niya is naka-kulay gold din. And then yung size natin dito is 80 by 90 by 17. So, dito naman sa ating taillight is mukha siyang naka-LED pero halogen bulb pa rin naman yan at yung ating signal light. Meron tayong plate light. Maangas talaga yung dating kanyang fender dito sa likod no, yung rear fender niya. Tapos flexible talaga yung ating fender. Medyo payat lang talaga. Kaya yung talsik ng putek, talagang asahan mo nakawawa yung OBR mo, di ba? Ang ating sprocket size dito, 38 42.8. Yan. So meron tayo ritong chain cover. Dito binubuksan sa side na to yung ating upuan. So sana dito nasa ignition key na lang para at least dito malinis lang. Ayoko na masyadong dito eh. 'Di ba? Halos karamihan na kasi doon na binubuksan sa ignition eh. And naka dual head shifter tayo rito. Parang medyo mahaba hindi, saktuhan lang pala.
Kala ko mahaba yung ano eh. Yung ating tapakan dito eh. Yung shifter. So, sakto lang pala. So, naka dual head. Yung design para sa ating makina dito. Foot pegs. Yan, same lang din. Side stand. Napaka-smooth. O, di ba? Napaka-smooth lang niya. Yan. So, try natin sakyan para sa 5'2" na kagaya ko. Kung abot ba natin itong motorcycle na to. Their brains rewiring, old thoughts they start expiring. They're never tiring, no now they feel the fight in them. They feel the fire sweep, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings. They keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading, hit the mat like a fighter. They never let up, never throwing, giving to their desires. No, they keep working on their focus. They feel the temperature rise, now there is no place to hide. You better dig deep. So ano, sa tingin nyo ba? Sulit ba itong Raider FI sa darating na 2024 or ngayong Pasko? Is sulit pa rin ba itong motorcycle na to kapag binili nyo? Doon sa price range, sa forma, ano, sumasabay pa rin ba sa mga motorcycle na naglalabasan na halos iba na yung category, iba na yung design, mas nagiging futuristic na yung ating mga motorcycle ngayon. So, ayun, sa tingin nyo, sulit pa rin ba? Ayos na ayos yan. So ayun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor na tatagal yan. Hindi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!